receive, Panginoon, yung blessing, your favor, Panginoon, and yung bago mong gagawin sa aming mga buhay. As one body of Christ, yung malapit po kami sa inyong banal na likuran, lahat banal na harapan, at napapakumbaba, Panginoon, patuloy, Panginoon, na linisin mo ang aming mga puso, saliksikin mo, Panginoon, ang aming kaisipan, at lahat ng parte ng aming mga katawan. Ano man po nakikita niyo na kasalanan, ano man po, Panginoon, nagawa namin, nasabi namin na hindi karapat-dapat sa inyong harapan, Panginoon, hinihingi po namin ito ng paglilinis sa inyo. Sabi nga po sa iyong salita, the lamp of the Lord searches the man's heart. And Lord, we want you to search our heart. Make it clean, Panginoon. At gamitin mo po ito, Panginoon, para lamang, Panginoon, sa iyong kapurihan. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat ikaw ay Diyos na magpatawad. Salamat sapagkat alam namin, Panginoon, na lagi mo kaming tatanggapin. Bukas, Panginoon, ang iyong mga kamay, ang iyong mga bisig para kami yakapin at muling tanggapin. Maraming salamat po. At sa gabi po na ito, Panginoon, alam mo kung dalahin na meron po kami, alam mo po, pain, worry, fear, Panginoon, na meron po kami. Lord, we pray it, Father, with joy that comes from you. Panginoon, palitan mo po, Panginoon, ng pagtuloy na kapayapaan at pag-asa. Dahil ang naisip po namin, Panginoon, na sa kalagitnaan ng aming pagsamba, ay patuloy na maranasan, Panginoon, ang iyong presensya at pagkilos sa aming mga buhay. Break all the chains, Father, na nagbibigay sa amin, Panginoon, para hindi kami, Panginoon, kumilos, para hindi kami gumawa, Panginoon, para malungkot kami. Lord, bigyan niyo po kami ng kalayaan, ng kapayapaan na nagmumula mo, Panginoon, sa inyo. Maraming salamat, Panginoon, because this night is not just another night. This night, Lord, is a night of breakthrough, Panginoon. This night, Panginoon, is a night of fresh anointing. It's the night, Panginoon, na ginawa mo for a new beginning for our lives. And this night is really a revival for every one of us. Thank you, Father. Alam po namin na may gagawin po kayo sa gabi na ito. Bukas ang aming puso ng aming buhay sa inyong pagkilos. Tumaloy ka ang iyong banal na presensya. Maraming salamat po sa inyong papuri, pasasalamat, aming pagsamba. Ikaw ang buhay, daan at katotohanan, aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Para po sa ating icebreaker, so isa pa yung welcome namin kayo mga kapatid. Pakitulungan po sa mga boxes. Pwede po pumunta tayo sa bilog po. Sandali lang po itong icebreaker na ito. Bilog po tayo, bilog. Kasi po yung mga boxes po natin, ipaplay po natin. Yan, meron po maghahawak po. Ipapay ko lang din po yan. Welcome po, Pastor Chris. Yan, papaykutin niyo po yan. Yan. Ang gagawin po natin, sasabayan po natin yung tugtog. Habang kanina po natin ito, Happy Birthday, Jesus. And habang kinakanta po natin yun, umiikutin po yung box. Sabihin natin pakaliwa, gusto mo na pakaliwa. Isa po yung kaliwa natin. Yan, ito. Pakaliwa ang box, lahat. Pag sinabi mo stop, kung sino yung uloy na po nasasabihin ko, siya po open ng box. Tama po. Kaya may mga number po yung mga boxes po na yan. And, sige po. Handa na po ba kayo? Amen. Amen. So let's sing Happy Birthday, Jesus. Pakaliwa po. Jesus, happy birthday to you. Happy birthday, Jesus. Happy birthday to the Lord. Happy birthday. Happy birthday, Jesus. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday, Jesus. And stop. Number 5. Check. Sige po. Open. Open nyo na po. May papel po sa loob. May mga prizes po nang inihanda. Ayan. May kasabihan po na mas maganda magbigay sa
tumanggap. Pero po ito, ikaw po ay mabibigay. Kaya meron po ako, sasabihin po ng church nyo at pangalan niyo po. Galing po sa Great Corona Christian Church, batiin mo ang iyong katabi sa kanan at kaliwa sapagkat sila ay bibigyan mo ng kahit magkano halaga ng alas. Bigyan mo. Merry Christmas po sa inyo. Bigyan mo kayo. Yeah, praise the Lord! Yan, thank you po ulit! And stop! Number 4. Number 4. Pangalan po, anong church? Yan may David from PB. Amen! Sige po, open niyo po para makita niyo yung laman. Pwede kayo magbigay, pwede kayo tumanggap. Yan. Bigatin po, bigatin. Ano po? Ikaw ay nanalo ng carbonara package. Congratulations po! Cardinal Package! Yan. Sige po, play po ulit, play! Happy birthday, Jesus! Sige po, kantahan natin! Hawa tayo! Happy birthday, happy birthday! And stop! Ano pangalan mo? Anong church po ba yung galing? Number 3! Yan. Ano po pangalan? Erwin. Pastor Erwin from CDC. Ikaw ay nanalo ng spaghetti package. Wow! Sige po, play. Congratulations po. Pagdagdag po. Para umabot yung 500 pesos sa Venezuela. God bless you po. And stop! Happy birthday, Jesus number 1! Ano pangalan po ng church galing? Pangalan mo? Abe. From CCM. Ganda nga po, Kuya Ben. Medyo bigatin po yung number 1. Hindi naman po gagawin number 1 kung maging bigatin. Yan. Handa na po ba kayo tumanggap? Laman. Ano pong nakasulat? Ikaw ay nanalo ng 100. Amen! Congratulations po, Kuya Ben! Play mo, play! Happy birthday, Jesus! Sabay mo natin! Happy birthday, Lord! Anong number na po nila? Number 2. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Minsan ba? Happy birthday! Extra! Anong pangalan niyo po? Anong church po kayo galing? Faith po, Word of Hope Church. Amen. Dati native niyo po dati mo. Ngayon lang. God bless you. Ano pong laman? Si Faith ng Word of Hope. Wala na. Kaya tulungan na po natin.
Ayan, ano po nakalagay, Sister Fred? Ikaw ay nanalo ng 5 kilong bigas. Congratulations po! Ayan, hawa po. Patingin po kayo sa kanyang kalawang kanan. Tanungin po ang pangalan nila. Welcome natin lang sila sa tuwain ng Panginoon. Welcome po sa lahat ng churches. 47 Revival Night. Tignan natin po sa Great Mother Christian Church. Pupuri po sa Panginoon. At sama-sama po tayo sa samba. Magtataas na yung pangalan. Amen? Sino ang maaari na makabalik ko sa tutukuan? Papuri po sa Panginoon. Praise God. Hindi po, palakpakan po natin ang Fire Jazz. Pwede nito. Amen. Nag-enjoy po ba tayo? Congratulations po sa mga nanalo. Except lang po yun sa aking asawa. Tinapat po talaga naman yung kapatid. Muli po, bigay po natin ang pinakamalakas na palakpak sa ating Panginoon. Hallelujah. God is so good. He is great. He is awesome. He is faithful. Amen. Hallelujah. Pakinggan po niyo yung maluwang kanan ko yun. Kung masaya po ba yan. Amen. Alam niyo po, bilang isang Kristiyano, yung katabi mo na yan, kahit may problema, pagsubok yan, magpupuri yan sa Panginoon. Amen? Ganon dapat ang Kristiyano, may pagsubok na nawala, tayo po ay magpupuri sa ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Ay muli po, pakisabi mo sa katabi mo, sabi mo sa kanya, gumanda ka na naman. Gumanda ka, mga kainan. Yan, gumanda na naman po ang buhay ng bawat isa. Amen po ba? Ang dahil po tayo magpuri, ibigay ang pinaka-the best na pagsamba sa ating Panginoon. Hallelujah! Tayo po yung aming we have heard of I sing all the things and the mountains in reply and knowing their joyous face. The chances that Rise, birth, the angels sing.
to the King. Glory to the King. Yeah. Glory to, give me glory. Glory to the King. Yeah. Glory to the King. Glory to the King. Yeah. Glory to the King. Sing glory. Glory to the King. Yeah. Glory to the King. Glory to the King. Yeah. Glory to the newborn King. Honor, mercy, God, God is His reckless hand. Joyful love, nations rise, joy and triumph, all that's now. We shall us from heaven, Christ is born, Bethlehem. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Christ high, seven years old, Christ the everlasting Lord. Life and life to all He brings, risen with Him is free. Happy days, glory bound, for them and no more may die. Born to raise the sons of birth, born to be the second birth. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Sing, glory to the King. Glory to the King. Glory to the King. Glory to the King. Yeah. Glory to the King. Glory to the King. Glory to the King. Glory to the King. Glory. Glory to the King. Glory to the King. Yeah. Glory to the King. Glory to the King. Yeah. Hallelujah. Glory to you. We praise your name, Jesus. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. In Luke 2, verse 13, 11 and 13, it says here, today, in the town of David, a Savior has been born to you. Isang tagapagligtas ang isinilang para sa iyo. And who He is? He is Christ the Lord. Amen? In verse 13, suddenly, a great company of the heavenly host appeared with the angel, praising God and saying, glory to God in the highest, and on earth peace to men on whom His favor rests. Amen? Glory to God in the highest. Isang papuri ng pagsamba, isang papuri ng pasasalamat, Panginoon, ang aming ibinibigay sa iyo sa Panginoon. Thank you for coming to this world, for choosing to be upon us, at isakripisyo ang buhay mo, Panginoon, para sa kaligtasan ng bawat isa. Without you, Father God, we are nothing. Thank you, Panginoon Jesus. Hallelujah. Come on, church, let's open our heart as we sing, as we come to Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Jesus.
Oh, come to come and behold Him, more than of angels. Oh, come, let us adore. Let's go, hallelujah. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord. Sing, rise up, angels, sing in exaltation, sing on the citizens of heaven above. Glory to God, glory in the highest. Oh, come, let us adore. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord. Lord, we want it happy glory. Jesus, you all glory. Word of the Father, now in flesh appeared. Oh, come, let us adore. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord. We'll praise Your name forever. We'll praise Your name forever. Praise His name. We'll praise His name forever.
verse 6. For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. The stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long may the world be sing and never till he appeared and the song felt its worth. That great love, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. For oh, hear the angel voices, oh, night divine, oh, night when Christ was born, no night divine, oh night divine. Truly we pause to love one another. His love is love, and His gospel is peace. Change shall He bring for the slaves, for brother, and in His name all the flesh shall see. Singings of joy and thankful songs raising, and all we pray His holy name. Oh, hear the angel voices of light divine, oh, night when Christ was
Thank you, Jesus, for coming into this world, Panginoon, para iligtas mo kami. Isa kang Diyos, isa kang makapangyarihan. You are everlasting Father. Pero pinili mo, Panginoon, na magkatawang kataktak upang isagba ang buong sa libutan ko, Panginoon Diyos. Kaya po kami nagdidiwang, Panginoon. Kaya po kami sumasamba, for you are great. For you are awesome, Father God. Thank you for all the blessings, for all the healing, Panginoon, for all the restoration sa bawat pamilya, Panginoon Diyos. Salamat, Panginoon, sa inyong pong pagsama, sa pananagumpay po ninyo sa aming buhay. Thank you for the work, for the family, for the church, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon Diyos, sa kabutihan po ninyo sa aming buhay. Oh God, truly, Panginoon, ang dala mo sa amin ay pag-asa at kaligtasan, Panginoon Diyos. Hallelujah. Nakila ka, Panginoon.
We bow down in worship, honoring your name. We humble ourselves to you, Father God, dahil wala po kami pwedeng ipagmalaki mo sa iyo, Father Diyos. Everything that we have, yung buhay po namin, mga bagay na meron po kami, even yung family, tahanan, service, alam ang bagay, Lord, na meron po kami. We recognize na ang lahat po ito ay galing po sa inyo, Panginoon Diyos. Salamat po sa kabutihan sa aming buhay, Panginoon. We bless your holy name, Panginoon. We bless your mighty power, Father God. Salamat po. Maraming salamat po, Panginoon Diyos. Truly, you loved us, Panginoon Diyos. Hallelujah. Hallelujah. We declare blessings to be upon sa nandito po, Panginoon Diyos. We declare healing in Jesus' name na ma-receive ng bawat isa. We declare answered prayer, Panginoon, bago matapos ang taong ito, Father God. We declare, Panginoon, na maging masaya ang bawat pamilya nandito, Panginoon Diyos. Maging masaya, Panginoon, ang aming pagsama-sama, Lord God. Maraming salamat po, Lord. Ang lahat ng ito ay galing po sa inyo, Panginoon Diyos. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, dinadakila ka namin. Come on, church. Give your hands to God. Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah. Give you all the glory, honor, and praise in Jesus' mighty name. We pray, and everybody say, Amen. Natin ay bago po magkalimutan po ay patigin po natin ang ating kaliban kanan at sabihin natin sa kanila ng Merry Christmas. Amen. Praise the Lord. Bagamat hindi tayo niyang na December 25 po yung kapangalatan mismo ng ating Panginoon. Pero at silent naman yung Bible kung kailan talaga pinagsihilang ang ating Panginoon Jesus. Pero without the birth of Christ, there is no salvation. Without the birth of Christ, hanggang ngayon ay hindi pa rin natin alam kung ano ang ibig sabihin ng sacrificial and unconditional love. Pero salamat sa Panginoon. Sa kabila ng lahat na hindi natin siya kaya mabuting, ang Diyos ang mapagpo sa atin sa pamamagitan ng pagpapadala ng kanyang bugtong na anak upang Diyos, sinasamba ng buong kalangitan, iniwan niya ang lahat ng kawalatian ngayon para magkatawang tao upang magbigay sa atin ng libre, ngunit dakilang kaligtasan. Salamat sa Panginoon dahil doon niya pinakita kung gaano kadakila yung pag-ibig ng Panginoon sa atin. From God, He became a man. Hinamak niya ang kanyang sarili, pinaba niya ang kanyang sarili para kaputin niya lang tayo. Para maunawaan natin kung gaano tayo kamahal ng ating Panginoon. But the topic tonight is about discipleship. Hindi po ako nandito dahil magaling po ako sa larangan ng discipleship. Ako po ay kasalukuyang natututo pa rin at sa biyaya ng ating Panginoon. Pero bago po lahat ay manalangin po muna tayo. Dakilang Ama, salamat po sa gabi ito na binigay po sa amin. Maraming salamat po sa iyong dakilang pag-ibig. At wala kaming sawa na magpapasalamat sa iyo sa iyong pag-abot po sa amin. Wala namang kaibig-ibig po sa amin, ngunit minahal niyo pa rin kami. Wala kami, hindi kami karapat-dapat sa lahat ng bagay. Ang karapat-dapat sa amin ay impyerno. Ngunit sa iyong biyaya at kahabagan at dakilang pag-ibig, ang kaligtasan ay naging bukas sa mga sasampalataya kay Kristo at sa kanyang ginawang pagdiligtas at pagpapatawad, Panginoon, ay naging available sa bawat
tatanggap at mananampalataya sa iyo. Samahan po na sa pag-aabubuloy ng iyong salita. Ibaba niyo po ang iyong alipin at ang iyong takong pangalan ang siyang tanging maitaas at maluwalhati. Guide us with your Holy Spirit. In Christ's name we pray. Amen and amen. Sa po na ating mga Bibles. Praise the Lord. Glory to His name. Ang ibig sabihin ng in excelsis Deo, glory to God in the highest. So we give all the praise and all the honor to the Lord. 2 Corinthians chapter 3, verses 2 and 3. Ang sabi po dito, ye are our epistle written in our hearts, known and read of all men. For as much as we are manifestly declared to be the epistle of Christ ministered by us, written not with ink, but with the Spirit of the living God, not in tables of stone, but in fleshly tables of the heart. Mga minamahal mga kapatid, na isa sa kung hindi pinaka, malawak na ministeryo na inaakam ng Panginoon sa church ay walang ibang kundi ang discipleship. Everything revolves in discipleship. Maging sa pangaral natin na tanging si Kristo lang makapagligtas at sa mga bagong naligtas, mga bagong mga Kristiyano, papasok sila sa tinatawag na discipleship at pagdating din sa paglilingkod, mag-undergo pa rin sila ng discipleship, kailangan silang turuan. At maging bago sila mag-disciple ng iba, kailangan din sila mag-undergo ng discipleship, kailangan din silang maturuan upang dumating sa pagkakataon na sila naman ang magtuturo. At maging sa mga future ng mga missionaries, future ng mga pastors, mag-undergo sila ng discipleship na kung saan dadaan sila sa pagsasanay, equipping of the saints. Pero it is also enveloped in the ministry of discipleship, mga minamahal. So, mga minamahal mga pero ang ating pag-uusapan ngayon ay sa panig o sa larangan po ng discipler. The type of this man. So, bilang discipler, mag-i-define natin ang ibig sabihin ng discipler. But the title of the message is the faithful, the fruitful, and the fervent discipler. So, una, the faithful, ano yung pangalawa? The fruitful and the fervent discipler. So, anong ibig sabihin ng discipler? A discipler is a mature follower of Jesus who actively mentors, tuturo, teaches, guides another, gumagabay sa mga bagong mga mananampalataya. No, sila ang mga disciples. To grow in their faith. So, yun ang mission natin. Yung mga bagong mga mananampalataya, upang lumago sila sa pananalig sa Panginoon, magabayan natin sila to obey Christ's commands and become a follower themselves. Follower of Christ. Essentially passing on spiritual knowledge, modeling godly living, and making more disciples. Sa nabasa po natin sa 2 Corinthians, mga medyo po ba yun? Okay. Sa nabasa po natin kanina, 2 Corinthians chapter 3, 2 to 3. Discipleship, it's not just teaching a discipleship lesson sa disciple po natin. It's more than that. Dahil ang pinaka-effective, ayon sa salita ng Panginoon, ang pinaka-effective na pag-disciple ay, yes, kailangan natin silang turuan ng salita ng Diyos, pero mas mauunawaan nila ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng ating halimbawa. Yung ating mga dinidisikuluhan, yung ating mga tinuturuan po, sila'y nakatingin sa Panginoon. Pero nakatingin sila sa Panginoon sa pamamagitan natin. Sa pamamagitan po natin, binabasa nila ang ating buhay. Kaya the instruction of the Word of God is, kailangan ang ating buhay ay maging buhay na kasulatan. We are the walking Bibles. No, tayo po ay buhay na nawa na maging buhay ang salita ng Diyos sa atin upang madali nilang maunawaan, upang madali natin silang ma-influensyan palating po sa ating Panginoon. So, ang ginagawa ng mga kapatid, ano ba yung dapat natin pagkulay-gulayan ngayon as a discipler? No? The instruction God has, according to His Word, isa lang ito sa maraming mga pili ng Panginoon.
The faithful, the fruitful, and the fervent. Number one. Is po tayo. Number one, the faithful. So, mahal ka ba maging faithful sa Panginoon? Faithful. Ang pagiging tapat ay ang ibig sabihin ito ang pagtuto at ang papahalaga una sa Diyos at sa mga kapatiran, gayon din sa mga gawaing paglilingkod sa loob ng church family. Yung ating mga disciple, tinitingnan po tayo. At ine-expect ng Panginoon at tayo bilang isang disciple na maging tapat, maging tutok po tayo sa pagpapahalaga sa una sa Diyos na nakita ng ating mga dinidisipuluhan na una sa ating buhay ay ang ating Panginoon, pangalawang ating mga kapatiran, pangatlo ang pagpapahalaga sa paglilingkod sa loob ng ating church family. So, ano sabi ng salita ng Diyos? 1 Corinthians chapter 4 verse 2. Nararapat sa mga katiwalaan ay matagpuan na sila ay matapat. Moreover, it is required in stewards that a man be found faithful. Nire-require tayo ng Diyos that the only requirement for us as stewards of the gospel of Christ is for us to be faithful. Ayan, may kanta tayo, find us faithful. O may all who come behind us, find us faithful. No? Dahil yun ang inaasahan ng Panginoon po sa atin. Hindi inaasahan ng Panginoon sa atin ng magandang talented ka, pero meron pa mas mahalaga doon. Mas magandang talented ka na, pero hindi sa lahat, faithful ka, na ginagamit mo yung talento mo para sa pagpagyan ng Panginoon at para maakay mo ang iyong naman nakakapatang mga Christian o mga kapatiran sa pananampalataya. Salamat sa Panginoon dahil ang requirement sa paglilingkod sa Panginoon ay hindi magiging pogi. Tingnan nyo nga yung katabi nyo. Hindi natakot tayo. Oh, hindi. So, salamat sa Panginoon dahil ang requirement hindi pagiging maganda. Pero lahat tayo ay pogi at magaganda. Di ba? Sabi nga, we are fearfully and wonderfully made. Sa Tagalog, ikaw yung nakakatakot. Fearfully. You are fearfully, ibig sabihin, God made you na merong kaakibat na napakataas sa pagpapahalaga. You are fearfully made. Ibig sabihin, pinapahalagan ka ng Panginoon. Lumabas ka sa mundo ito, ikaw ay nilikha ng Diyos na merong kaakibat na napakagandang plano sa iyong buhay. So, maminaman, ang buhay. So, maging tapat dahil ito ay nararapat sa Diyos. Maging faithful tayo sa Diyos. Maging faithful tayo sa Kanyang salita. Maging faithful tayo sa Kanyang layunin, sa Kanyang kalooban. Ang Panginoon ay umaasa na tayo ay maging tapat. Moreover, it is required in stewards that the man be found faithful. Maging tapat dahil ang Diyos lamang ang karapat-dapat sa ating katapatan. Exodus chapter 3, verse 5. 3 to 5. Huwag kang sasamba sa ibang Diyos. This is in chapter 20. Huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kang gagawa ng imahin ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa, o nasa tubig upang sambahin. Huwag mong yuyukuran, isasambahin sapagkat ako si Yahweh na iyong Diyos ay mapanibughuing Diyos. Ano ba sa mababaw na Tagalog ang mapanibughuing? Seloso. Siya ay selosong Diyos. At kapag hindi siya yung una sa buhay natin, ang kasalanan ng mga magulang ay sinisingil ko sa kanilang mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na saling lahi. Ay ba? Dito lang ko ako. Diba? Asawang lalaki, asawang babae, naglalakad sa kalye. At sa paglalakad nila, yung asawang babae, yung asawang lalaki, meron sila makakasalubong na babae, maganda at sexy. Tanong, si asawang ano ang unang titig, sino ang unang titignan ng asawang babae pag may galang sexy? Kasama niya asawa. Asawa
lalaki. Anong bahagi ng kanyang mukha ang pagmamasdan ng asawang babae? Yung kulay itim na mata kung saan tutungo kung kanino nakatingin. At kapag nakita ni asawang babae, si asawang lalaki ay nakatingin sa maganda at sa na dumadaan, makakasalubong. Ano ang pakiramdam ni asawang babae? Nagseselos. Sabi nga sa English, it hurts. Medyo may puro, it hurts. So medyo meron tayong konting idea kapag nakikita na Diyos yung puso natin, hindi siya yung una. Nagseselos siya. Bakit? Dahil siya ay mapanigubuhin Diyos. Ang gusto ng Diyos, siya naman. Ang una, siya lang ang priority. At bilang isang discipler, inaasahan tayo ng Panginoon na ang loyalty natin, ang priority natin ay ang Panginoon upang ang ating tinuturuan ay maakay natin sila at matutunan nila na unahin ang Diyos sa kanyang buhay. Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God. It means the plan of God, not the will of God in your life. And all these things shall be added unto you. And read, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Maging tapat lang ito ang ninanais ng Diyos. Ito ang kalooban ng Diyos. Ito ay nararapat at karapat-dapat sa Diyos. John chapter 4, verses 23 to 24. Subalit dumarating na ang panahon at ngayon na nga na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan, sapagkat ganyan ang uri ng pagsambang ninanais na Ama. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sumasamba sa Kanya ay dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. So anong nire-require ng Panginoon kapag i-worship natin siya? In Spirit and in truth. No? In Spirit, ang ibig sabihin, kailangan meron tayong tamang relasyon sa Panginoon. No? We cannot please God without faith. No? Hindi natin masasamba ang Panginoon kung wala tayong personal na relasyon sa ating Panginoon. Bakit tayo magkakaroon ng personal na relasyon sa Panginoon? But as many as receive Christ, will then be the power to become the sons of God. That whosoever believeth in Him, si Jesus Christ, whosoever believeth in Christ should not perish but have everlasting life. Kailangan tayo mayroong personal na koneksyon at personal na relasyon sa Panginoon. In spirit, sa ating pagsamba sa Panginoon, sa ating paglilingkod sa Panginoon, kailangan na ang ating Espiritu ay nagpapasakop sa gabay ng Banal na Espiritu. Pwede akong kumanta po dito, kahit na maganda ang boses, pero hindi tama ang puso, wala pa rin maganda sa Panginoon. Because God requires us to worship Him in spirit and in truth. Ang ibig sabihin ng truth, hindi lang totoo sa iyong sarili. The meaning of truth there, thy word is truth. Ito dapat ay nakaangkla sa katotohanan ng salita ng Diyos. If our worship is just purely sa performance ng ating flesh, if our worship is only based on our emotions that is being carried away, John chapter 4, we must worship Him in spirit and in truth. Kailangan ng emosyon sa pagpupuri sa Panginoon. Hindi pwedeng wala. Amen? Dapat meron din emosyon. Pero ang dapat na nag-lead sa ating worship ay hindi emotions, kundi ang katotohanan ng salita ng Diyos. Kundi ang ating connection. Our worship should be based on our relationship with the Lord. Para makita ng mga inimbisihan po natin. Upang magabayan natin sila to worship God in spirit and in truth. Dapat tayo magtapat sa Panginoon dahil karapat natin. Dapat tayo magtapat sa Panginoon dahil ito ay inaasahan ng Diyos sa atin. Dapat tayo magtapat sa Panginoon dahil ito ang nais ng Diyos sa atin. Number, Luke chapter 6, verse 38. Magbigay kayo at kayo bibigyan din. Gustong takal, siksik, bibig at nagumapaw
ibibigay sa inyo sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya din gagamitin panukat sa iyo. Sabihin nun, no? Kapag hindi una ang Diyos sa ating buhay, nagsiselo siya. At kapag nagsiselo ang Diyos sa atin, there is, ano ibig sabihin? There is disobedience on our part. If there is no disobedience on our part, ano gagawin naman sa atin? Papaluin tayo ng Diyos. At nakakatakot pa dito, sabi nga, God is visiting our sins even until the third and fourth generation. Pero, kung nakikita naman ng Diyos na siya ang una sa lahat, when there is obedience, kapag nakikita ng Diyos sa ating puso na siya ang priority, there is blessing. Ang klaseng blessing? Kapag nag-bless ang Diyos, hindi siya tuwipot ng Diyos. Kapag nag-bless ang Diyos, siksik, liglig, at umaga. Kaya tanong ni Joshua, choose you this day whom you will serve. Yung mga Diyos-Diyosa ba ng ating inuno? Yung Diyos-Diyosa ng pinipiligan natin lupa? Pero sabi ni Joshua, serve Him in sincerity and in truth. In conclusion, Joshua said, but as for me and my house, we serve the Lord. In order for us, upang madala natin ang ating mga dinidisipulan malapit sa ating Panginoon, we should set an example to worship God in spirit and in truth. Maging tapat sa Panginoon. Number 2, ano yung number 1? Faithful. Faithful sa Panginoon. Number 2, maging fruitful. Ang pagiging mabunga, saan? Bunga ng Espiritu. Galatians chapter 5, 22 and 23. Basahin natin mga kapatid. Very good. So, bali, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipili sa sarili. Walang batas laban sa mga ganito. So, ibig sabihin pala, kung tayo ay discipler, habang tumatagal tayo na nagiging Kristiyano, pabait ang pabait dapat tayo. Dapat habang tumatanda tayo Kristiyano, habang tumatanda tayo bilang mga discipler, dapat mas nagiging mahinahon tayo. Amen mo ba? Bakit? Ina-expect ng Diyos na maging fruitful tayo sa pamamagitan ng bunga ng Espiritu sa ating buhay. Maging mayaman tayo sa pag-ibig na nagagaling sa ating Panginoon. Maging mayaman po tayo, maging mabunga tayo sa kagalakan. No? Kahit maraming problema, pwede pa rin maging maligaya Kristiyano. Why? No, kasi ang kanyang maligaya na hindi nakabasa sa sitwasyon o sa pagkakaroon. Ang kanyang maligaya ay nakaangkla sa kanyang relasyon sa Panginoon at sa kanyang lumalalim na pagkakakilala sa Panginoon. Di ba, pag may problema, may mabigat yung pagsubok. Masakit, masakla, mahirap. Pero kung andyan ang joy of the Lord, no? Meron pa rin sisilip na kagalakan. Bakit? Kasi sa lumalalim ng pagkilala sa Panginoon, sa pamamagitan ng kanyang salita, masasabi mo, masakit naman ang iyong problema. Pero salamat sa Panginoon, ang sabi niya sa kanyang salita, hindi niya ako pababayaan, hindi niya ako iniwan. Ay salamat sa Panginoon, kahit ang bigat ng pagsubok na pinagdalaanan namin, salamat sa Panginoon kasi sabi ng salita ng Diyos, all things work together for good. Sa lahat, bawat pagsubok, bawat kahirapan pala, may magandang plano pala ang Diyos sa akin. Lumalalim na pagkakilala sa Panginoon sa pamamagitan ng lumalalim na pagbubulay-bulay mo sa salita ng Diyos sa tulong na ninyo na nag-disciple sa Kanya. Bigat-bigat ang may mabigat akong need, nakaka-stress, nakaka-worry, pero meron pa rin akong joy, may pag-asa ko. Bakit? Kasi sabi ng salita ng Panginoon, pag may God shall provide all my needs. God will provide. Nahihina ako, kaya dahil sa lumalalim ng pagkilala sa Panginoon, lumalalim na pagkukunin mo sa salita ng Diyos, sa tulong ng nagdi-disciple sa iyo, o ikaw na nagdi-disciple sa Kanya,
matututunan niya sa kanyang sasalita ng Panginoon, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Bunga ng Banal na Espiritu. Maging mabunga sa pagsunod sa, bukod sa, maging mabunga sa spiritual fruits, no, sa spiritual fruit. Maging mabunga din tayo sa pagsunod sa Great Commission. Ang dahilan kung bakit merong church, it's because of the Great Commission. Kasi kung nandito lang tayo, uupo tayo, lalabas sa church, papasok ulit sa church, we are missing the whole point. Because the reason why God organized us as a church, because of the Great Commission. Ano yung Great Commission? Very go. Kaya humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Turuan niyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako ay laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. So isusunin po natin mga kapatid, ano yung Great Commission sa church? Una, ipakilala si Kristo. Tanging daan ng ligtasan. Pangalawa, bautismuhan sila. Pangatlo, turuan sila. Doon napasok yung discipleship, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. Kung ano ang dapat priority ng church, ay yung priority na habilin ng Panginoon sa church. Tayo nandito sa church, tayo ay isang church family, hindi para gawin natin kung ano ang gusto natin gawin. Tayo ay nandito sa church upang gawin kung ano ang gusto ng Panginoon sa atin. So, ang minamahal na kapatid, ano ang gusto ng Panginoon sa atin bilang isang church family? Go and make disciples. Go and make disciples. Go and make disciples. Ang pinakamatamis sa pangako ng Panginoon ay matatagpuan natin sa Great Commission. Anong sabi? And lo, ano daw? I am with you always, even unto the end of the world. Sasamahan ka ng Diyos habang sumusunod ka, humahayo ka, nangangaral ka, nagtuturo ka, nag-disciple ka, mga minamahal ng mga kapatid, kaakibat mo, kasama mo ang pangako ng Diyos. Hindi ka niya iiwan, hindi ka niya mababayan hanggang sa dulo ng mundo. The Great Commission, it should be done. It should be the priority. It should be the mandate na kakilala natin. It should be the main agenda of the church. Mga minamahal ng mga kapatid. Lagi kong pinababasa niyo yung pangako ng Panginoon. Laging kasama niyo. Ako ay laging kasama niyo hanggang sa katapusan ng panahon. Masarap pang maglingkod sa Panginoon. Yes. Pero minsan mahirap maglingkod sa Panginoon. Minsan kapag naglilingkod tayo sa Panginoon, minsan parang walang buka. Minsan nakakatakot. Like, ginagawa mo yung person, minsan hindi ka na-appreciate. Hindi ka na-recognize. Pero let me encourage you tonight. Ang sabi sa 1 Corinthians 15:58, therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, huwag kang magpatina, always abounding in the work of the Lord, sumasagana sa paglilingkod sa Panginoon. Why? For as much as we know, yung ginagawa mo, kahit walang tao na nakikita, kahit hindi ka nakita ng gusto, pero papatuloy ka. For as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Walang sayang sa paglilingkod sa Panginoon. Walang sayang sa pagbibigay ng oras sa paglilingkod sa Panginoon. Walang sayang kapag inuuna mo ang Panginoon. Walang sayang kapag inubuhos mo ang iyong buhay para sa Great Commission. Nagkakaroon ba kayo? Maging mabunga tayo sa bunga ng Banal na Espiritu at maging mabunga tayo sa Great Commission. Pangbulit. Pagbuga talaga tayo? Okay. Last na ito. Pero mayroong 15 subtitles. Ay, ano yung una po? Ano
Naranasan pa sa atin to become faithful. Ano yung pangalawa? To become fruitful. Number 3, to become fervent. Fervent. Pagiging maalam. Ano ibig sabihin ng fervent? Pagiging maalam. Pagiging maalam at taimtim. Saan? Sa panalangin sa isa't isa. James chapter 5 verse 16. Kaya nga, ipagdapat ninyo ang inyong mga sa inyong mga kapatid, ang inyong mga kasalanan at ipanalangin nyo ang isa upang kayo ay gumaling. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuloy. Maging maalam tayo sa panalangin sa isa't isa. Ano pa yung naka-envelope doon sa James 5:16? Mamuhay tayo na may pagkakasundo-sundo sa isa't isa. So hindi daw naging effective ang prayer natin kapag meron tayong kaalitan at hindi tayo nagpapakawal. Kaya sabi nito, confess your faults one to another. Ang sabi niya dito, manalang at ipag-pray for one another upang kayo ay gumaling. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuloy. Anong pakiramdam mo? Halimbawa, may nagsabi sa'yo, kapatid, pinag-pray kita. Ano pakiramdam? Pero hindi pa tapos eh. Panginoon, kapatid, pinapanalangin kita. Kunin ka na ni Lord, now na. Matutuwa. Hindi. Pag narinig mo, tinabi ka sa balikan, ni Sister Ronnie Brad, Sis Brad, pinagpe-pray kita. Oh, what a joy. What a comfort. Kahit na mabigat yung loob mo, biglang kagaan. Kahapon na meron ako nakasalubong na pastor. Alam mo yung aking kalagayan, hindi na masyado nakakita itong kaliwang mata ko. Kahit na ano yun nandito sa nakasulat dito, kahit nakatutok ang pala, gano'n pa sa akin. Pero praise the Lord, may gumagana pang isang mata. Kaya yun ang dahilan bakit nakapag-pray ako. Pero pag nahawa na siya, ayun na. Hindi na makapag-pray, hindi na makapagbasa. Totally, yun na, totally. Pero biglang, out of nowhere, nakasalubungin ba na ito, bigla niya sinabi, Pastor, pinag-pray kita. Can I pray for you today? Kahit pastor, nai-encourage kapag may membro o kapwa pastor na nasasabihin, pinag-pray siya. Amen? Kailangan din ang pastor na panalangin ninyo. Amen? Kasi yung pastor ninyo, kasi yung pinaka-nagpe-pray po sa inyo, pastor po ninyo. Thank God for pastors. Kasi sila ay regalo ng Diyos sa inyo. Ang sarap ng pakiramdam, nakaka-uplift spiritually. Pray for one another. Saan ba tayo dapat maging maalam? Pagiging maalam sa kataimtim sa pag-iibigan sa isa't isa. Una, panalangin sa isa't isa. Pangalawa, pag-iibigan sa isa't isa. 1 Peter chapter 5 verse 8, higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat sapagkat ang pagmamahal ay umapawi ng maraming kasalanan. Kung ano ang dapat na maging mayaman sa loob ng church, walang iba kundi yung pag-ibig na nanggagaling sa ating Panginoon. Kahit pag mayaman ang pag-ibig na nanggagaling sa Panginoon, sa church meron tayong talaga sa loob ng church may magkakatampuhan. May tayo na magkakasakitan. May tayo na magkakapisuhan. Pero kung dyan yung pag-ibig na nanggagaling sa Panginoon, ibig sabihin may pagpapatawad. Ibig sabihin may pag-uunawaan. Mas malawak ang unawa. Mas magbibigay ng chance sa isa't isa na sabay-sabay tayo mag-grow sa Panginoon. Ang sabi doon? Love covereth a multitude of sins. Meron isang pastor, so may time na kami welcome bawat sa kagamayan, pero yung isang pastor,
kakamay isang miyembro, iniwas sa kanya. Ayaw siya kamayan. Hinabol ng pastor. Parang kabulan siya sa uyawas. Napunta sa corner. Di na-corner. Ang sabi ng pastor, hindi siya agad na gano'n nag-Christian. Brad, parang nalugod ka ngayon. Kamusta ka na? Ibig sa i-judge yung pastor na iniiwasan siya. Usually pag gano'n, ino-observe po natin ng pastor. Kung sino yung pagkakamay, may patambay, okay, parang umiiwas. Then concert agad tayo. Minsan, di pa nga tayo makatulog. Hindi pa ano tayo nangyari. Nag-uaalala tayo. Pero yung isa pastor na yung tinanong, kamusta ka na? Sabi ng kapatid, kaya pala nakasimamon, kaya pala ayaw niya pumamahin. May pinagdadaanan pala. No, kaso ito yung pinagdadaanan. Mabigat. My situation is very tough. Love covered a multitude of sin. Kapag ang pag-ibig na nagaling sa Diyos, may pag-uunawaan sa isa't isa. Hindi man tayo perfect, walang perfect na church. Kaya tayo mga kapatiran, pasalamat po tayo, meron tayong home church. Amen? Po, I would like to remind you, mas healthy, kung ano man yung sitwasyon, mas healthy na stay in your church. Serve with your pastor. Kasi kung lalabas ka dahil may problema sa church, at maghahanap ka ng perfect na church, wala kang mahanap. Ano pa po ba kayo? Kung may mahanap ka man na perfect church, at kapag sumama ka na doon, hindi na siya perfect. Ano pa po ba kayo? Kasi yung church na meron tayo, regalo ng Diyos sa iyo. Love your church. Kasi yun yung binigay sa iyo ng Panginoon. Love your pastor. Kasi sabi ng Panginoon, di ba? Obey them that have the rule over you. Submit yourselves dahil nagpapantay sila sa spirit when life is fully. Nababangit siya ba sa prayer time nyo? Lord, salamat po. Binigay niyo ako ng pastor. Lord, hindi ko alam yung pinagdadaanan ng aking pastor. Kasi lagi siya nakangiti. Di ba yung mga pastor ko natin, lagi nakangiti. Masigla, masiyanin. Pero dahil natin alam, ayun sila mabibigat din na pinagdadaanan. Umiiyak din siya. Umiiyak din kami Di lang tayo pinapahalata. Nakatago lang sa ngiti. Pero there are times that we are crying at something. But if someone is praying for us, Lord, hindi na alam pinagdadaan pastor ko po, could you please help him? Pwede po ba tulungan niyo po yung pastor po namin? Bigla siya po yung pastor namin at yung kanyang asawa, yung kanyang family. Alam niyo po, isa sa pinakatakilang pagpapala sa aming mga pastor ay yung mga miyembro na nag-pray po sa amin. Parang si Moses, sa baba, tapos may tumawag sa kanya si Aaron Sipor, pinalalagyan yung pastor. At habang nakataas yung kamay ng leader nila si Moses, nananalo ang Israelites. Gusto po bang manalo yung church niya para sa kakalatian ng Panginoon? You pray and you support your trust. Blessing sila ng Panginoon. Andiyan ba ba kayo? Nasa na? Sige, nasa na. Okay. Pagiging maalam at taimtim sa paglilingkod. Saan dapat tayo maging maalam ba yung paglilingkod sa Panginoon? Chapter 12, verses 11 to 13. Magpakasipag kayo at huwag maging tamad. Ano daw ulit? Huwag maging tamad. Buong puso kayong maglingkod sa Panginoon. Magalak kayo dahil sa inyong pag-asa, matyaga kayo sa inyong kapigatian at palaging manalangin. Minamahal ng kapatid, maging maalam sa paglilingkod sa Panginoon. The joy of the Lord is our strength. Bakit tayo maging magsipag sa gawain ng Panginoon?
kasi meron tayong dakilang pag-asa na nagagaling sa Panginoon. Magsadya tayo, kahit na malungkot, kahit masakit, minsan iisa ka, magpatuloy ka kapatid, dahil yun ang inaasahan ng Diyos. Magpatuloy, magtapat, maging taingkig, maging mapagpanalangin. Mga minamahal, Deuteronomy chapter 11, verse 27 to 28. Sabi dito, pagpapala, basahin namin natin, pagpapala ka pa, sinunod ninyo ang kanyang mga utos. Ngunit sumpa kapag sumamba kayo sa ibang Diyos sa halip na sumunod sa kanyang mga utos. Kalooban ng Diyos sa priority natin siya. Kalooban ng Diyos na sundin natin siya. We obey. I-bless tayo ng Panginoon. But we obey not because of the blessing. We obey because we love the blesser. Hindi tayo magtatapat sa mga hindi para tumabig tayo. Hindi para tumabig tayo. Susunod tayo, maglilingkod tayo, magtatapat tayo dahil mahal natin ang Panginoon. Dahil siya ang unang nagmahal po sa atin. He deserves our best. He deserves our service. Pag nakikita ng ating malilinis po na dito, susunod sila sa yakap. Ano sabi ni Pablo? Follow me as I follow Christ. Tayo mga disciples, no? Pilipinan tayo ng ating malilinis po na. At habang sumusunod sila sa atin, ilawin natin sila kay Kristo na mas lalo pa. Sa pamamagitan ng pagsaset ng example, sa pagiging faithful, sa pagiging fruitful, at sa pagiging fruitful. Tayo may kamay po. Let me pray for you tonight. Dakilang Diyos, kami po ay magpapasalamat sa iyong salita, bagamat ito ay isang simple mensahe. Pero Panginoon, kailangan po namin na maging maayos na halimbawa sa aming mga dinidisipular. Upang mailapit po nila namin sila palapit sa iyo. Mailapit namin sila sa tungo sa mas lumalalim na relasyon at pakikipag-ugnayan at maglilingkod sa iyo, Panginoon. Panginoon, hindi ko namin ito kaya ng pamilya. Pero kung sasamahan mo kami, walang imposible sa iyo, Panginoon. I-bless niyo po, Panginoon, ang bawat disciple na narinig. At ang nagdi-disciple sa bawat church na narinig ko, walang ipapagian nila, Pastor. Panginoon, i-bless niyo po, Panginoon, ang lahat ng mga pastor, mga asawa ng pastor, i-bless niyo po ang pamilya ng pastor, Panginoon ko, na sa kanilang pagle-labor sa iyong ubasan, tulungan niyo po sila sa pagitan ng Banal na Espiritu. Always provide for their needs. Bless them always and beyond measure, Panginoon. At kayo po sa mga sumusuporta, umaalalay ng mga disciples, ng mga leaders ng church, Panginoon, na may kanya-kanya mga dinidisipulan, mga bagong mga mananampalataya. I-bless niyo po sila, Panginoon ko. Ipaalala niyo po sila na walang sayang sa paglilingkod. Walang sayang sa pagpapatuloy sa iyo. Walang sayang sa pagtatapat sa iyo, Panginoon ko. Lahat ay magkakanapit-napit, Panginoon, para sa aming ikabubuti, ikalalago at ikatatatag. Panginoon, you bless every church who are here tonight. At hinihigit po namin kung meron pang po dito sa mga pagkirap po namin at nagsasuffer ng karamdaman, Panginoon. Dakilang Diyos, salamat po. You are our God and you are also our great physician, Panginoon. Pagalimin niyo po may mga iniindang mga karamdaman. Dakilang Diyos, nadalayo namin kung meron ang mga pagkirap dito na nag-struggle sa paglilingkod. Naglalamig, Panginoon, sa kanilang faith, Panginoon. Dakilang Diyos, pwede niyo po ba silang yakapin ng iyong biyaya at kahabagan upang sa mga kapatiran po namin na nakalugmok, Panginoon, at hindi nila alam kung anong gagawin dahil sa sakit, sa pinakapagsubok at kahirapan. Tulungan niyo po sila, Panginoon. I-reach out po sila dahil naniniwala kami ang iyong kamay ay hindi maiksi. Kaya nang abutin kahit sino man, Panginoon ko. Dahil ang Diyos, kalungain niyo po ang mga kapatiran po natin. Palakasin niyo po kami upang dumating kami sa punto na kami naman ang magpapalakas sa aming mga kapatiran sa biyaya at tulong po, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa iyong salita. Ang papuri, ang kulwalatian ay para sa iyo lamang, Panginoon.
We give you all the praise and all the honor. For all these things we pray in the mighty name of Jesus, and all the people of God will say, Amen. Amen. Purihin ang Panginoon. Yan, papalala po tayo ng mensahe ng ating Panginoon. Ngayon din po ito. Amen, di ba? Yan, lalaro po tayo sa ating mga grouping, sa ating mga magpapanalangin. At yung binigay sa ito kanina ng mga bookmark. Yan. Makikita niyo po yung inyong number natin po sa may gawing kanan sa bandang itaas. Yan, dito po siya makikita. Yan, tawagin po natin yung mga pastors na inyo pong sasamahan na inyong magiging kagrupo. At tawagin ko po, dalawa yung number 1 at saka yung number 2. Alino po napunta? Number 2, si Pastor Benny. Number 1, si Pastor Nel. Yung lahat po ng number 1 at saka number 2. Yan, punta po yung number 1 dito kay Pastor Nel. Yung number 2 dito po kay Pastor Benny. Yan, pagkatapos po, yan, hanap po kayo ng pwesto kung saan kayo komportable. Yan, at ngayon po ay mag-pray. Number 2, kay Pastor, number 1. Sino nakakawa ng number 1? Pakitignan po yung inyong bookmark, bibigay ko sa inyo. Nandun po yung mga number. Nasa may bandang kanan sa itaas. Yan, number 1, si Pastor Rodel, si Pastor Benji. Sige po. Meron pa number 1? Yan. Yan, kuha po kayo ng lugar nito kung saan po kayo pupwede pong pwesto. Huwag lang po sa labas, medyo doon ang pulo pa. Yan, sige po, ay number 3 at saka number 4. Pastor Tito, number 3. Number 3. Pastor Ron, number 4. May mga number 3 and 4, lapit na po kayo din may Pastor Tito, number 3. Number 4 ay Pastor Raul. Yan, kung ano po kayo mga bangko nyo, yan, number 1. Number 3, ito yung number 4, yung Pastor Raul. Okay po. Sige po. Hanap na po kayo ng gusto ninyo, yung Pastor. At number 5 and 6. Number 5 kay Pastor Jimmy. Number 6 kay Pastor Dan. Ayun, lapit na lang po kayo sa kanila. Number 5 kay Pastor Jimmy. Kay Pastor Dan, number 6. Lapit na. Yan, pag-share po natin kung ano po yung mensahe, pagkakaunawa po natin sa mensahe po na dinala po ni Pastor Rodel. Number 6, yun po kay Pastor Dan. Number 7, ayun, may Cecil. Number 7, dito ka sa gawin dito. Para, dyan, number 7. May Cecil. Number 8, kay Pastor Luis, number 8, dito, sa gawin kanan ko. Number 9, sino ba yung number 9? Yo, Pastor June. May Pastor June, number 9. Number 10, Pastor Wilson. Yan. Yung number 10, may Pastor Wilson. Doon po tayo kukuha. Number 9, si Pastor June. Number 10, si Pastor Wilson. Hebrews 9:10. Honor the Lord with your wealth, with the first fruits of all your crops, so that your barns will be filled with overflowing. Yan, kapag tayo po ay nagbibigay, yan, ino-honor po natin ang Panginoon Diyos. Yan, pinapakita natin na number 1 sa buhay natin ng Panginoon. Hindi yung pera, hindi yung sarili natin. Yan, sa ating pong pagtatay,
tithes. Yung tithes po natin is 10% lang ng ating mga income. At ito yung principle ng Diyos para ipalala sa atin na lahat ng meron tayo ay galing sa Kanya. And hindi kailangan ng Diyos ng pera natin, pero tayo ang nangangailangan matutong magtiwala sa Kanya. And sabi sa Malaki 3 verse 10, bring the whole tithe into the storehouse. Test me in this, says the Lord, and see if I will not open the windows of heaven and pour out so much blessing. Yan ang Diyos lang po ang nagsabi na subukin siya. And kapag tayo ay tapat sa pagbibigay sa ating Diyos, tapat din ang Diyos sa kanyang mga pangako. Yan yung offering po natin ay galing sa ating puso. Walang pilitan, walang pressure. Ang mahalaga ay pusong loob tayo nagbibigay at may kagalahan sa ating puso. And sabi sa 2 Corinthians 9 verse 7, each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. God loves a cheerful giver. Yan kahit maliit man yan o malaki, yan hindi yan tinitignan ng Panginoon. Ang tinitignan ng ating Panginoon ay ang puso natin. Kung bukal ba ito sa ating mga puso, kung may kagalahan ba na ibibigay natin ito sa Panginoon. Yan, basta galing sa puso at may pananampalataya, itatanggap ito ng ating Panginoon Diyos. And tandaan po natin, hindi tayo nagbibigay para mahalin ng Diyos dahil mahal niya na tayo. Hindi tayo nagbibigay para ma-save dahil save na tayo sa biyaya ng Panginoon Diyos. Tayo ay nagbibigay dahil grateful tayo na ginawa ng Panginoon Diyos sa krus. Yan sabi po sa Luke chapter 6 verse 38, give and it will be given to you, for with the measure you use, it will be measured to you. Yan ang pagbibigay po ay isang spiritual discipline. Kapag tayo ay nagbibigay, natututo tayo mag-let go ng takot at mas magtiwala sa Diyos bilang ating provider. We give our tithes and offering not out of obligation, but out of love and obedience. Dahil sa ating pagsunod, merong pagpapala, siksik, liglig at umaapaw pa. Yan kaya sa ating pagbibigay ng ating tithes and offering, gawin po natin ito ng may faith, may joy, at may worship sa ating mga puso. Yan when we give, we are saying, God, I trust you, and I know everything I have comes from you. He is the giver of all things, and we are His stewards. Giving keeps our hearts thankful, humble, and focused on God. Yan tayo po tayo lahat at hawakan po natin ang ating mga ipagkakaloob sa ating Diyos. And i-close po kayo sa kanta. Hallelujah, hallelujah, Panginoon. Pinupuri, pinasalamatan ka namin, Panginoon Diyos, sa ibig na to. Salamat, Panginoon Diyos, sa mga pagpapala, Panginoon, na pinagkaloob niyo po sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong presensya sa aming mga buhay at sa walang hanggang pag-ibig mo, Panginoon, sa amin. Everything we have comes from you, Lord, at kinikilala po namin ang lahat ng meron kami ngayon ay nagmumula lamang sa inyo at kami ay nagtitiwala lamang, Panginoon, sa inyong mga biyaya. Ikaw po ang aming tagapagbigay, lakas at aming sandigan, at wala po kami magagawa, Panginoon, kung wala ka sa aming mga buhay. At sa aming pagbibigay, Panginoon Diyos, ng aming mga ipagkakaloob, pagpalain niyo po ito po, Panginoon, sa lahat ng mga galing, Panginoon, sa mga pinagkukunan namin, sa mga trabaho, Panginoon, sa mga business, pagpalain niyo po ito, Panginoon, at patuloy na, Lord, na maging tapat kami, Panginoon, sa pagbabalik ng iyong mga biyaya, Panginoon, na narapat lamang sa iyo, Panginoon. At nawa ang handog na ito, Panginoon, ay magamit lamang para sa ikalalaganap ng iyong kaharian at ikalalahati ng iyong pangalan, Panginoon. Tulungan mo po kami maging tapat sa lahat ng iyong pinagkatiwala, Panginoon. At nawa ang aming pananampalataya at patuloy na lumago araw-araw, Panginoon. At mas makalapit pa kami, Panginoon, sa iyo at may pakita ang iyong pag-ibig sa aming mga kapwa. Bless every giver and bless these offerings to advance your kingdom, Lord. Sa iyo ang lahat ng papuri, pasalamat at pagkakila sa tanging pangalan ng inanak na si Jesus. Amen. Amen. God bless you.
bago po yung ating announcement, tayo po sa ating pagtitipon ay halos pang-42 beses na buwan. Kaya 42nd ano natin na gathering sa revival. Kung hati-hati natin sa taon po yun, magiging 3 at kalating taon na po tayo na nagtitipon sa gawain tulad po ito. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa kabila na sa darating po yung buwan ng Disyembre at maging yung June, tayo po ay nagtutungo at nagtitipon sa lugar na ito. Kinamita po natin yun sa darating po yung 6 months sa 12 month ay dito po tayo. Salamat sa mensahe na inatid po ni Pastor Dom, ni Pastor Ogie Domingo, na napaka-powerful. Bali, salamat po sa tatlong puntos na yun, yung katapatan, yung pagiging mabunga sa ng Espiritu, at ang pag-ibig, yung being fervent sa pag-ibig. Bali, paunin po natin yun. Yun po yung pamasko ng Panginoon na mensahe sa atin sa pagkakataong ito. At announcement po natin, yung susunod po natin na revival night, gaganapin na po natin ulit doon sa Malanga sa CDC. At ang picture po ay January 23rd yata, 23. Bali, meron po tayo na gaganapin din na annual prayer and fasting starting January 19 hanggang January 23. Bali, yung fasting natin yun, once a day lang po, yung 1 meal a day, lobe ng Panginoon. At yung pinaka-culmination natin yun ay magpopo ng January 23. Bali, ganun din po, may annual retreat ng mga pastors every January at naka-schedule po by January 12 and 13. Monday and Tuesday po siya. Muli natin makasama bawat isa sa dating takbo po natin sa lugar po ng Subic. At panghuli, sa mga pastor po natin, may meeting po tayo. Supposedly, dapat this coming Monday, pero gagawin na po natin na Tuesday, same time, same place. At yun lamang po, at pagpalain po ng Panginoon, on behalf of this leadership, we extend our greeting for our coming Christmas. Merry Christmas and Happy New Year. God bless you all. Yan, pagpala po ba lahat? Yan. Isang announcement lang din po sa ating pong refreshment talaga. Dito po tayo lalabas, pasok na lang po ulit tayo sa kabila. Paikot lang po doon para hindi po tayo magkakasano sa gulungan. Yan. Wow, dito po tayo. Ano na po yung ating pong pangkain? Nandito na po sa labas dyan. Maghihintay na siya dyan. Yan, sige po. Tayo po ay tumayo at tayo po ay magpangukas na po sa ating pong pananalangin. Sige po tayo po natin manalangin. Ang maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tuloy nga po Panginoon, nagpupuri nagpapasalamat po kami sa tagumpay ng ika-4 po dalawang buwan ng aming pong pagsasama-sama bilang mga simbahan na inyong pinagkaisa po Panginoon upang ikaw ay aming pong may taas. Salamat po Panginoon sa buhay ng bawat isang simbahan ng Body of Christ po Panginoon sa lugar po ng Malanga, ng Abukay, ng Limay po Panginoon na andun po na nagsasama-sama upang ikaw ay mabigyan namin ng kapurihan ng Panginoon sa lahat ng aming pong mga ginagawa. Kaya naman po Panginoon, maraming salamat po Panginoon sa tagumpay ng aming pong naranasan, sa aming pong pagsamba, sa pakikinig ng iyong mga banal na salita, lalo tigit sa aming pong mga pagpapanalangin sa isa't isa. Maging yung aming pong mga personal na prayer request, mga personal item, ang mga prayer item po namin po Panginoon, alam po namin na ito po ay nakarating po Panginoon sa iyong trono ng biyaya. Kaya naman po Panginoon, alam po namin na lahat ng idinalangin po namin sa gabi po na ito ay patuloy na magkakaroon po ito ng katuparan at kasagutan po Panginoon sa inyong takdang panahon. Salamat po Panginoon at maging sa pag-uwi ng aming po mga kapatid po Panginoon sa lugar po ng Malanga. Lord, dalangin po namin ang iyong patnubay, paggabay po sa kanila
ay patuloy po nila itong naranasan. Sa bawat isa po sa amin, dito po sa lugar po ng Limay, o yung kay Pastor Del sa lugar din po ng Orion po, Panginoon, ingatan niyo po siya, ingatan niyo po yung bawat magmamaneho, yung mga sasakyan, na amin po mga gagamitin po, Panginoon, ay laging nasa maayos po ito na kondisyon. Kaya hindi po kami naligtas sa aming po mga tahanan at tatnan din po namin ang aming po mga mahal sa buhay na naroon din po yung galak sa kanila po mga puso. Salamat po, Panginoon. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Minsan pa nga po, palakpakan na natin si Lord sa gabi ito. Lubos-lubos sa kanyang kapapala at lubos po sa aming sarili. Amen. As we sing this song po, pamayin po natin yung bawat isa. Bagin po natin ng Merry Christmas and Happy New Year. Sing the bird of high, sweetly singing, Lord. Ikot po tayo.